Welcome to Queen Victoria Market! Ito na tayo, the famous Flinders Street Station photo booth. Also guys, kung gusto nyo umakyat, ito yung mga brands na makikita nyo sa taas. Kahel na langit siya. So dito tayo guys sa side na to. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po sa vlog na to, pupunta po tayo sa sikat na Queen Victoria Market and also sa DFO South Wharf o sikat din na outlet store shopping mall dito. But before that, pumunta muna tayo sa Loon. Doon po nag-o-offer po doon o nagbebenta sila ng sikat na croissant nila here. And yun ang gusto ko matikman. Kasi super famous daw nun. And let's go, walking distance lang siya from here sa ating hotel sa Ibis Budget Melbourne CBD. Tingnan nyo naman, o diba? Actually, lakarin na lang natin. Okay lang ding namang lakarin. And 10:55 AM na po. Baka sabihin nyo, bakit Ivan 10:55 ka lang umalis? Kasi guys, grabe, araw-araw tayo nagde-dater. Naaalala nyo yung mga recent ganap natin. So sinabi ko, ngayong araw, medyo late muna ako ng konti gigising. And now, tara na, maglakad na tayo. Yun naman no, 8 minutes lang na walk siya. Diba? Grabe, ang ganda ng weather ngayon. Tapos, 10 degrees Celsius. Kahapon nung naglakad tayo dito, walang nakasulat na ganyan. Pero ngayon meron na vandalism. Nakalagay, okay na magbasa. Ayun yung Flinders Station na sikat here. Kaya lang nasa gilid na part tayo. Dito sa side na to, andun yung sikat na na bakery. To be honest, alam niyo, medyo ramdam ko na mahaba na yung pila doon. Kasi yun yung isa sa mga parang major na, di naman siya tourist spot, pero yung major na pinupuntahan at nakalagay sa itinerary ng bawat first timer na magpunta dito sa Melbourne. Alam niyo guys, maraming salamat sa pagtanggap ng ating first episode ng ating vlog dito sa Australia. Nagbabasa po ako ng mga comments and yun, umabot na siya ng 20,000 views. Grabe, sabi ko, oh my god, 20k views na. And also, meron akong mga nakitang comment. May nagsasabi na ganon, na parang hindi na lang Melbourne yung bigkas ko sa Melbourne. Pero guys, alam nyo, gusto ko lang ding i-share. If you were guys in my shoes, magigets nyo din. Kasi kapag kunyari, hindi lokal na pronunciation yung ginagamit ko, sinasabi, ba't hindi lokal na pronunciation yung ginagamit mo? Pagka naman yung lokal na pronunciation yung ginagamit ko, bakit hindi yung normal ang ginagamit mo? Gets nyo yun? Hindi ko na guys alam kung saan ako pululugar. Grabe! Pero nag-a-adjust tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung part na yun. Kaya I think, nakikita nyo naman, we're adjusting. And ngayon naman, parang okay na yung pagbigkas natin. Melbourne, di ba? Oh, para na tayong taga dito talaga, lokal. Mamaya din guys, pumunta tayo dyan. Sikat din yan, yung photo booth na yan. Matagal na siya here. So after na lang natin bumili ng croissant. Lagi ko nakikita tong restaurant na to, Guzman E. Gomez. Parang gusto ko siyang itry. Hindi ko pa kasi natitikman yan eh. Back dito sa famous na The Grave Street. Pero syempre hindi tayo dyan. Daniel's Donuts. May nag-comment sa atin na hindi daw masarap yun. Gets niyo yun? Mas masarap daw yung Krispy Kreme kaysa doon. Pero kasi iniiwasan natin laging dessert and dessert. Kasi mayroon lang tayong room for dessert talaga sa katawan natin ngayon. As much as gusto ko talagang kainan lahat ng mga restaurants dito para ma-feature, hindi guys sapat yung days natin. Alam niyo yun? Ayoko naman kumain ng super dami kada araw. Pero yun, ang dami pa natin hindi nakakainan dito. At yun ang reason ang hudyat na babalik tayo dito soon. Welcome sa iconic Flinders Street Station. Yan, konti na lang. From dun kasi sa hotel natin, 550 meters yung layo eh. Guys, ang ganda yo. Diba? I mean, I know, super simple lang yan. Pero kasi alam niyo yung parang autumn yung mismong vibe niya. Yung may mga naglalagas-lagas na ganyan. Grabe, ang haba ng pila. Like literally. Wala eh. Nag-rest tayo eh. Though magte-take away lang naman tayo dito. Hindi naman pala matagal yung pagpila. Nakaka 7 minutes pa lang ako. Tapos pwedeng mag-dine-in sa loob. Tignan natin kung makakapag-dine-in tayo. Unfortunately, parang wala ng space sa loob. Eh, nagmamadali tayo. So magte-take out na lang ako. Then kainin na lang natin sa nearby park. So pwedeng magsarat sila ng mas maaga. Basta mas sold out. So agahan niyo yung pagpunta ha. Para hindi kayo abutan. Ang bango dito sa loob. Agad yung amoy ng tinapay. Also, card payments lang sila ha. Tapos yung credit card may surcharge na 1.2%. Di pala nakaharap, sorry. Order tayo ng flat white coffee para matry na natin. Sana meron sila. And yung plain croissant, tapos yung isang something ang order natin. Flat coffee? Okay, one flat coffee, take away. And also,
The plain croissant. We're not hiring. And what's the other bestseller? This one? Okay, almonds. What's your name? Ivan. Yep. Do you have a loyalty card with us? Sorry? A loyalty card with us? No, I don't have one. Alright, a traditional almond. Traditional almond and flat coffee. Takeaway. Takeaway. Thank you. So guys, 24.60. Ayan. Thank you so much. Ayun guys, if ever, kung magda-dine in kayo, meron dito ang pa-water din sila, saka sparkling water. Ito na yung order natin. Let's go! And flat coffee. Alam nyo, ang aga-aga. Tapos, kape agad yung gagawin ko. Ay, naku, hindi ko talaga alam kung ano mangyayari. Tignan nyo, nadaan natin itong Hosire Street. Ay, lane pala. Tara, maghanap tayo ng pwedeng patungan. Okay, alam niyo yung gusto kong kainin na siya tapos wala akong mahanapan na place na pwedeng kainan. Dito tayo sa gilid ng St. Paul Cathedral. Wait lang, picture na muna natin para naman meron tayong remembrance, diba? Ng Loon. So, first is, wait, mag-alcohol na muna tayo. Man natin tong croissant. This one, sabi nila masarap daw talaga at super duper delicious. So, let's taste it. Unang kagat. Ang sarap nga. Ang sarap. Mayroon siyang lasa. Normal lang siya, pero hindi pong, alam niyo yan, kapag kakatingin ko saan, mayroon siya parang after taste na aatake after mong kagatin. Sarap, oh. Di itsura. Though, nag-expect ako na parang kakaiba, ha. Sabi kasing ganun sa TikTok, mas masarap pa daw siya doon sa Europe. Like yung mga makikita sa France. Pero parang same lang. Pero, don't get me wrong, masarap talaga siya kung sarap ang pag-uusapan. Tikman natin itong coffee. Flat coffee. Ng ating breakfast. Ang tapang! Ang tapang! Ang tapang ng kape! Saka hindi siya matamis. Yes, I know. Huwag niyo ako husgahan sa mga coffee lovers dyan. Talagang tinry ko lang talaga. Kasi hindi naman talaga ako nagkakape, diba? Kung alam nyo. Tapos umorder din ako ng almonds. Mas bestseller daw yon, sabi doon ng staff. So this one, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Bakit hindi perfect? Kasi nag-expect ako na masarap talaga. Pero kalasa lang niya yung nasa France. Ito naman kape guys, ang tapang. Ganito pala yung lasa ng flat. Yun kasi sinabi ko one flat coffee. More like, nilalasaan akong parang ma-milk o kape. Hindi ko alam hindi ako marunong talaga mag-identify ng kape. Disclaimer lang. Pinangungunahan ko lang kayo. Loon Coffee! Next. This one. The almond. So, meron na itong lasa. Ay, mas masarap nga. Mas masarap. Oh my God. Mas type ko siya. Ay, ang sarap. Guys, alam niyo ito. Oh my God. I-rate ko to ng 10 out of 10. Guys, orderin niyo to. This one, itong almond na croissant nila. This one is Ivan DJ approved. Ang sarap. Medyo matamis-tamis na yung almond malalasahan nyo. Tapos, I don't know kung ano yung palaman sa loob. Pero meron siyang something na sweet. Ang sarap. Like, literally. So, nakaalis na tayo sa area kung saan tayo kumakain kanina. Sa tabi ng St. Paul's Cathedral. And alam nyo guys, ang sarap nung almond na croissant. Like, literally, ang sarap talaga. Orderin niyo yun. Hindi ako galit ha. Baka sabihin nyo, orderin niyo yun. Natutuwa lang ako. Kasi kakaiba talaga. Mas masarap nga yun sa natikman ko sa France. Though yung flavor na yun, pero yung normal one, parang same lang sila. Tingnan nyo, ito pa nga yung Loon Coffee, yung flat coffee na in-order ko. Hindi ko siya maubos-ubos kasi hindi naman nga ako makape-kape. Inuunti-unti ko siya. Ito na tayo, the famous Flinders Street Station photo booth. So, matagal na siya dito, 65 years na. Documenting Melbournians and its visitors. Black and white siya. Ah, okay. $8, 3 poses, 4 minutes, last forever. One of the last black and white photo booth in the world. Help keep this art form alive. Paano magbayad? Some coins. Yeah, wait. I'm just taking a video. Wait, wala tayong coins. Ala, 8 oh. So, kailangan walang pirasong 1 or 4 na pirasong 2. Balikan na lang natin. So, meron tayo ditong $10. So, $8 yun. Meron kasi ditong coin exchange service. So, bigyan na lang natin sa kanya yung $2 if ever. I don't know kung magkano yung extra fee eh. Okay, so dito nagpa-exchange siya. Okay, so if ever kung gusto nyo mag-donate daw, pwede. So, binigay ko na lang sa kanya yung 2. Okay guys, let's try na. So, paano yung 1? Okay, dito ba? Saan ba? Ayan guys, ito yung itsura niya. Ito daw dapat, bright clothes, lighter strips, black clothes, darker strips, group photos. Okay now? Guys, alam nyo,
Hindi daw maganda na black yung suot, sabi ni Kuya dito sa gilid. Though hindi ko alam. Sana naman maganda yung kalabasan ng ate, di ba? Sana. Pero meron dito may mga black na suot. Pero I think hindi black yung suot yan. Baka mga green yan, ganon. Or what? Let's check. So, mahirap yung paghuhulog ng coin sa gilid. Like, parang ipapasok nyo muna sa wall. Parang ganon. Basta mahirap siya ipasok, guys. Hindi ko ma-videohan kasi may mga pila. Tapos, medyo fast-paced yung sa loob. So, ang technique dito, 3 coins muna ihuhulog nyo. Then, uupo kayo. Tapos, after nyo umupo, automatic na kasi mabilis. So, ihulog nyo yung ika-4th coin. Then, after nun, ayun na. Ganun nakabilis talaga. Tapos, ayan, 4.5 minutes yung waiting time to get the picture. Ang tagal, guys, lumabas, Kanina pa ako dito. Ayan na! Tingnan nyo, gulit na gulit. Ang galing nakunan ko. Guys, ganito daw. Kapag kaputi yung suot nyo, what color again? White, yellow, pink. All the light color. This will be the product. Okay. So guys, huwag kayong magsusuot ng ganong color, Then, if you're in really dark colors, like dark blue, color? Black. This one. Black, yeah. This one. Kapag ka dark color naman, ganyan naman yung magiging product. Then, buti na lang nandito si Sir. What's your name? Mark. Thank you, Mark, for advising me. And also, kapag ka kasi hindi kayo nakahulog agad, tapos nakatayo kayo, ganito, mabilisan siya, fast-facing. Okay? So, yun lang. Thank you so much. Thank you. Philippines. Thank you. Ito guys, yung photo natin. Nakakatuwa, Ang lakas naka-vintage. Okay, next stop. Pumunta tayo sa Queen Victoria Market. So, sasakay tayo sa tram 19, 57, or 59. Okay? From here sa Flinders Station. Finally, we're here sa Queen Victoria Market. Ito yung ito yung station na tram station. At ito na po yung pinakadulo ng free tram zone. Then kapag lalagpas kayo, pag pupunta na kayo sa side na yon, may bayad na. Kailangan na mag-tap ng Mikey card. And at least, pasok pa rin itong sikat na Queen Victoria Market here sa ating libreng sakay. Tignan nyo, karamihan sa mga tao doon talaga papunta. Welcome to Queen Victoria Market! Let's go in! Oh! Unang pasok. Ang lance agad. Naamoy ko talaga, guys. Like, literally. Ito yung una nating napasukan, Tignan nyo. Oh my God, favorite ko to. $59 per kilo yung salmon, Ay, ang galing. Meron sila yung fresh sashimi. 35 lang per tray. Ang cool. Kakatuwa, ang mura. Ay, wait. Gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi guys, na-amaze ako pag nakakita talaga ako ng ganyan. I mean ito. So, 46.50 per kilo. Grabe, lahat na nandito. Fresh yung makikita nyo. Super! Basically guys, this Queen Victoria Market, ito yung largest open-air market sa Southern Hemisphere. Pag sinabing Southern Hemisphere, buo yan. Kasakop na din dyan yung New Zealand, ganyan. Hindi ito yung nakikita ko sa sa YouTube. Baka nasa bungad tayo or baka ito yung mid-section, ganun. Or fish section. Tignan mo, salmon sashing 15. Tapos, ayan 46.90. Guys, alam nyo kung ano yung nakakatuwa? Yung iba sa mga vendor o yung mga nagtitinda dito, mga Pinoy, nagtatagalog. Grabe, ang organize, Ang organize ng mga dito. So, pork belly, ayun, tignan nyo, $19.99. Pork ribs, $7.99. Grabe yung beef, Halatang fresh na fresh. Ang pula-pula pa, Organic chop steak, $38.90 per kilo. Our favorite wings, $21.50 per kilo. Linis, Nakatutuwa ako ang uusin nila maglagay. Nakasalansan talaga. Napakaganda. Ano to? Brisket beef, $12.99 per kilo. Tignan nyo, mga naka-vacuum sealed pa. $18 each. Leg of lamb. Ito meatballs, parang ang sarap. Like literally, 2 kilos, $25. Oh my God! Namimiss ko na yung longganisa sa Kabanatuan. I know, hindi yan longganisa ng tulad sa atin. Pero, oh my God, ang sarap tignan. So, $15.99 per kilo siya. Oh, Frankfurt! $16.99 per kilo! Sarap! I mean, raw pa lang yan. Alam ko naman na kailangan pa yung iluto. Nasasarapan lang ako sa paningin. Plus, guys, actually matagal na rin to. 1878 pa tong Queen Victoria Market. Isipin nyo, lagpas pa siya ng 1900s. Tapos, additional fun fact, yung kinatatayuan po nitong Queen Victoria Market, dito naman yung first cemetery ng Melbourne. So, ginawa na siyang market ngayon. Yun ang mga tunay na story kasi di ba before parang yung school, dating sementeryo, ganyan ito, talagang verified, legit, and approved. So, dati itong cemetery, this area. Oh, ibang area naman to. Yan mga cold cuts, di ba? May mga cheese. So, magkano siya? Ito,
Yung smoked gypsy ham, 46.99 per kilo. Ito, salami, 49.99 per kilo. Look at this. Mga olives, iba't ibang olives. Magkano siya? Check natin. Olive with sunshine tomato, 32 per kilo. And alam nyo, ayan na, meron dito mga free taste. Pero nahihiya ako kasi hindi naman ako kakain. I mean, bibili. This one, cheese! Unlimited cheese. Ito yung mga cheese na nakikita ko before sa Tom and Jerry. Grabe talagang Tom and Jerry reference. So, 68 per kilo siya. Yung merong coat na ibang color. Ayan. Diba? Oh, King Island, Roaring 40s. $90 per kilo. Ang mahal naman. Ang bango na amoy ko yung cheese. Mahilig ako guys sa cheese eh. Kahit pakainin nyo ako ng cheese na maasim, cheese na maalat, cheese na kung ano pa mang lasa yan. I really love it. Dito naman, cheese pa din. Ba't ibang klaseng cheese, cheese, cheese. Grabe sa Italy, hindi tayo nakakita ng ganyan. Dito tayo nakakita ng mas madaming cheese. Pasta. Ito oh, meron ng section dito na yung tipong mga luto na. Ngayon, tingnan nyo, chips $5, hot dogs $8. Grabe, ang sarap tignan guys, oh. Kaya lang medyo busog na ako eh. Yung burger nila, magkano? $12. Ito, mga nuts. Tignan nyo, oh. Sikat din to, ang dami nakapila dito sa Mark. Cinnamon, $7. $8.5. $7. Uy, pistachio. Strawberry matcha cake, $7. Baked chocolate cake, $8. Ang dami nakapila dito sa Bratwurst Shop and Co. So, nakikita ko $10 yung presyo niya, guys. Kaya nyo, oh. Sa tapat nyo lulutuin. Yan. Looks yummy. Alam nyo, papunta na tayo dun sa vegetable area. And gusto ko lang i-share sa inyo na na-appreciate ko yung parang pinaka-meat hall nila. Yung meat sa fish hall. Oh, hello! Kasi ano, natutuwa ako dahil favorite ko po yun eh. Usually kasi kapag kayo mga ganong klaseng products, yung mga isda, mga chicken, tapos mga pork, beef, ganyan. Yun, parang ang therapeutic sa eyes. Lalo na kapag ka-raw sila. For me ha, ganun yung parang nai-imagine ko. And I know, may iba sa inyo. At laging pupunta si Ivan sa grocery, sa supermarket, sa parang wet market, ganyan. Kasi po, for me, parang cultural immersions siya. And aside from that, makikita natin yung price difference sa atin sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kung saan pa man tayo nagpupunta, makikita natin kung gaano kalinis ba or kung gaano karumi ba yung sa kanila, kung ikukumpara natin sa atin. Ganun, kung ano kumbaga parang pairing and at the same time, prices comparing, ambience comparing, ganun ang mga ginagawa natin. And so far, alam nyo, isa itong Queen Victoria Market sa isang market na napuntahan natin na maganda at malinis. $35 yung rose dito. Let's go sa fruit, vegetables, and organics, and also sa specialty shopping area. Kasi guys, yung tram station area, mas malapit siya sa dairy products, sa meat section, ganun. Wow! Ang ganda! Dito muna tayo sa specialty shopping area. Wow, unang bungad, pasalubong section agad. Tingnan nyo, kangaroo. Kano siya? $4 each. 3 for $10. Itong magnets, 4 for $10. Meron din dito mga purses. Magkano siya? 2 for $20. Mga cups, 3 for $12. Baseball cups, 2 for $12. Mga beach towels, $12 each. Hala, ito ang mga crystals and gemstones. Ganda yun. Meron tayo nitong black obsidian. Saan natin nabili? I forgot. Ano ba? Sa Georgia or Armenia. Yan, meron tayo yan. Amethyst, $15. Itong maliit, $5. Rose quartz, $5. Ayan. Kung mahilig kayo sa ganito, ang price niya, 3 for $20, $10 each. Iba-iba. Meron din mga Naruto, Pokemon. Oh, andyan din sila Ariana, sila Olivia Rodrigo. Mga socks. Funky socks, $6 each. 2 for $10. May kuwa-kuwala na print. Deer antler, oh. Sipin nyo, galing yan sa tunay na deer. Ito yung operating hours, guys, ng Queen Victoria Market, ha. So, sarado siya sa Monday and Wednesday. Every Monday and Wednesday. Then, Sunday, 9 AM siya nag-open. Pero kapag ka Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday, 6 AM. Mayroon din itong mobile accessories area. Magkano yung case? Check nga lang natin. Curious lang ako magkano yung mga case dito. $25 guys. Wapatak yung mga case. Ang mahal ng $25. Tapos hindi pa siya yung tipong branded, no? Ito po, mga Himalayan artifacts naman. It's giving Nepal. I mean, mga ganyan kasi nakita ko sa Nepal.
Yang Kenyeti. Ganda nito. Ibang klaseng tela. Kapal $60. Yung ganito. This one is leather jackets. May price? Wala akong price na nakikita. Walang price. Ito mga design in Australia na t-shirt. $8 each. 5 for $35. Yung mga meron tatak na Australia. At least, buong Australia nako-cover. Hindi lang Melbourne. This one, mga tote bags. $16. Tapos kung 3 to 9 na bibili nyo, magiging $13 siya. Alam nyo, ang thing lang dito is kailangan natin magbayad ng cash dito for sure. For sure, wala. Yung iba dito na yung parang terminal. Yung parang pang card. So, mababawasan yung cash natin. Tingnan nyo, Sweet Stop. Isang ganyan, $4. Tamis, for sure. Pero parang gusto ko, kaya lang ayokong bumili. Tignan nyo ito. $20 each. Ganun talaga yung price. 5 for $10 talaga. Ganun din sa harapan eh. Kaya lang parang magandang magnet yung ganito. Yung tipong naka-engrave. Or ganito, pwede. Australia. Maganda yung Australia para kapag kunyari, hindi lang Melbourne. O hindi lang diba? Umili lang tayo ng dalawa. Kasi guys, hindi ko naman kailangan lahat. Isa lang naman sa atin sa Makati, tapos isa sa Nueva Ecija. Parang mas maganda yun nandun sa una natin napuntahan. Malapit naman na tayo. Bumili tayo doon. Grabe. Na-miss ko magsuot ng mga ganitong klaseng jacket. Abangan nyo sa susunod na winter natin. Ayan, pang ganyang level na ulit. Mas maganda nga guys yung design dun, pero $3. Doon na tayo sa 2.50. Okay, so confirm. Dito po sa mga nandito sa Queen Victoria Market, dito mura ang magnet. 2.50 lang. Sa iba kasi $3. So, bumili tayo nito. Watawat mismo. Diba? Ayan. Bumili tayo ng dalawa. Meron din silang ganito, yung flat na mga magnet. Kaya lang kasi parang ayoko yung ganyan. Hindi siya nakaka-premium. Mas nakaka-premium yung nakaganito. O, yung merong bag tag. I mean, luggage tag. 3 for $10. Hello, do you accept card payments? Okay, we're here naman sa isang section, mga vegetables and fruits. 2 for $12. Strawberries. Oh my God, Queensland. Next time pupuntahan natin yan. Grabe ang organize sa mga eggs. Ang gandang tignan. Per tray, tignan nyo. Per tray is $26. Ay, ito mas mura. Free range 43 grams tray of 30 eggs. $18 per tray. I know di naman kayo bibili ng isang tray na itlog dito, pero gusto ko lang kayo bigyan ng idea kung how much. 8.50 per tub. May yung almond butter sa cashew butter pala, no? Usually kasi peanut butter lang natitikman natin. Talagang pinatunayan nila yung titulo nila na sila yung largest, no? No market. Ang luwang. Hindi pa rin ako nakakapangalahati eh. Okay, so meron mga juice talaga. O, tignan nyo. It's $10. Yung fresh na piniga-piga. Tignan nyo, para may idea lang kaya, $15 per kilo dito yung luya. 12.99 yung kamatis. Ay, ang dami. Pwede na atang pumasok dito. Tapos, ang laki naman ng talong na to. Diyos ko yung talong, ang laki. Grabe. 3.99 per kilo. Capsicum, Ann Curtis, lugar mo to. Australiana ka. Para sa'yo to, 2.99 per kilo. So, this one naman, 2.50 large. Yung garlic per kilo. Tapos yung onion dito, $5. Spanish onions pala tawag din sa onion na pula sa atin. Strawberries, $6.50. Avocado, $2 for $4. Dito sa bandang dulo, andito yung karamihan sa mga lokal. So, sa likod na side ng Queen Victoria. So, dito yung medyo magulo na side. We're back dito sa meat section area. And palabas na tayo dahil lilipat naman na tayo sa DFO South Wharf. Pupuntahan natin yon. And nag-enjoy ako dito so far sa quick exploration natin ng Queen Victoria Market dahil napakadami nating mga nakitang mga iba't ibang mga food. Nalaman din natin yung kanilang mga presyuhan dito, di ba? Let's go na! Sakay na tayo sa tram. Okay, nakababa na tayo guys dito sa Harbour Esplanade on Collins Street na station. And free tram zone siya kaya wala tayong binayaran. At maglalakad po tayo ng 600 meters papunta sa DFO. Makapunta sa DFO South Wharf po. Ilalagay ko dito sa screen yung sasakyan nyo. And maglalakad kayo ng medyo less than 1 kilometer lang naman. Dadaan dito sa bridge na yan.
We're here, finally, DFO South Wharf. And also, tingnan nyo, Yara River, ito nasa tabi natin. Alam nyo, na-observe ko, ang daming mga nag-fishing dito. Tingnan nyo naman, unang bumungad sa atin, Chemist Warehouse agad. Pero di muna tayo papasok dyan, yung ibang shop ang focus natin. Fila agad oh, sa Kapuma. Grabe, ang daming sale. $50 lang, sweater oh. Tingnan nyo. Lahat sale guys. $45. Tapos ito $30. Dito tayo sa Puma. Check natin kung magkano yung mga sapatos. So 30% off the lowest mark price. Magkano siya? 110 Australian dollars. Ito naman mga 40%. Magkano? Walang price. Walang price. $75. Magkano? Walang mga presyo. Walang mga price na nakalagay, no? Nasa boxes. So ito $110. For 110. Asigan nyo, mga $20 to guys. Kung may mahilig sa inyo mag-gym. Dito naman tayo sa Converse. Tignan nyo, mga $80 pababa. So ito, tignan nyo, $50 to. Ito, $60. Guys, iyaano ko na lang, ipapakita ko na lang yung mismong sapatos, then ilalagay ko na lang yung presyo dito sa screen.
Also guys, kung gusto nyo umakyat, ito yung mga brands na makikita nyo sa taas. So meron JB Hi-Fi, Chemist Warehouse, Freedom, Buri, Koala Living, Provincial Home Living, Best Books for Less, and The Custom Sofa. So for sure naman, di kayo bibili ng furniture dito. Pero yan po. Yung Chemist Warehouse, sa ibang vlog natin yan pupuntahan kasi wala tayong time today. Tignan nyo guys, ito yung char ng labas. Meron ditong UGC shop, tas Foodworks dun sa side dun. Ayan. Meron din ditong Timberland. Sige, pasukin natin. Baka mamaya meron namang may gusto sa inyo ng Timberland na brand. So, magkano siya? $139 to. This one is $229. This one is $149.99. $189.99. Tinitignan ko lang yung para nagugustuhan ng ice ko. $239.99. Tapos itong mga flats if ever. So, mga nanay, ate, tita, ganyan. $59.99. Ito yung mga shoes, oh. $149.99. $149.99. Then, ito medyo maganda siya. $139.99. Boots. How much is this? Boots is $139.99. Both shoes. $149.95. $139.99. $249.99. $189.99. $249.99. Alam nyo, usually yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga sikat na mga popular na brand ng shoes. And hinanap ko yung New Balance talaga. Kasi alam nyo, favorite natin New Balance. Kaya lang temporarily close siya. So, sorry, hindi ko siya mapapakita sa inyo. Baka yun yung inaabangan ng iba sa inyo. Kasi expected nyo na yun yung pupuntahan ko. So, sarado po. Close all day. Nakalagay din sa website. We're back here, guys, sa pinaka-CBD area. At ngayon, kakain na tayo ng lunch natin. Then, ang kakainin natin is na-research natin siya, which is Fortune Alley. Sikat na sikat siya. Mura lang at madaming serving. Dito siya located malapit sa Flinders Station. Ayun, natin nyo. Fortune Alley. One dish, one side has 2 dishes. Small, 14.8 lang. Tara, kain tayo. Hello! Yung large meal na, no? Sige, mag-large na tayo. Large meal box. Yeah. Here. Ayan, guys. Wait a minute. Salt and pepper chicken. Which one is the best seller? Best one, yeah? Wait. This one. This looks good, yeah. Grabe, laki. Too big. Okay. And this one. Which one is the best between the two? Tofu? Okay, tofu one. Yeah, thank you. Dami. Score, dami. Grabe. Literal na ang laki. Ang laki. Pero sulit for its price. Sa mga ibang fast food dito, super onti lang ng price na yun. Dito ang laki. Dali 3 ulam, saka isang rice. Pero ang laki, nagulat ako, ang laki ng serving. Nakita ko lang ito sa TikTok. So, dalawa guys yung branch dito. Merong malapit sa State Library Victoria. Tapos ito sa Flinders Street. Dito sa Flinders Street, hindi ganong crowded. So, State Library Victoria crowded. Grabe, ang daming serving. Nagulat ako. Pagka pala nagtitipid ka, tapos gusto mo madaming serving, dito ka sa Fortune Alley. Okay guys, tapos na tayong kumain. Masarap siya. Sulit siya. Meron pa nga akong pasubeo. Meron pa akong pasyaron dito. Hindi ko na talaga maubos. Tapos, if ever kung hindi nyo maubos, pwede kayong manghingi ng ganito. Ito yung bibigyan nila kayo. So ito, medyo matagal kong ipapakita yung mga pagkain para meron kayong options. Ito, tofu, tapos gulay. Meat. Ito yung atin. Kaya lang medyo matabang siya ha. Hindi siya maalat. Tapos may pa-water sila dyan. So, mamimili kayo muna kung rice or noodles. Kung ano dalawa dyan. Kung ano sa tatlo na yan, I mean. So, ang pinili ko rice. Medyo sticky rice yung parang texture niya. Tapos, mamimili kayo ng meat. Kung salt, pepper chicken, honey chicken, or chili chicken. Tapos, ito yung presyo, okay? So, yung binili natin large. So, $16.8 pala siya. One side, which is yung rice. Tapos 3 dishes. So 3 dish yun. Nakakabusog. Like literally. Tapos yung small naman, one side, tas 2 dishes. Sana pala, nag-small na lang tayo. Kasi, hello! Kala ko kasi ang ina-expect ko kasi parang ano yan. Parang, tawag doon, parang yung sa fully loaded meal sa atin. Pero madami talaga siyang option. Mayroon din silang small dish box. Tas large dish box. Tas meal box ito. Diba? Tapos guys, ang kinaganda doon, napakalapit lang niya sa ano natin, sa mismong area. Ayun yung Fortune Alley dito. Ayun lang po yung ating hotel. Ayan. Ibis budget. Iwan ko na muna to sa hotel. Then pupunta na tayo sa St. Kilda. And sasama ko dun yung friend nating si Maki. Mag-meet kami. Okay guys, we're back. And actually, hindi ko alam kung matutuloy kami dun sa St. Kilda na pier area kasi may saradong tram. Guess what? Kasi andito ngayon guys si VP Sara Duterte. Dahil nagra-rally. Sakto ngayon, June 22. Nasakto pa sa alis natin.
Kaya yun, let's see what happens. Oh, ang seryoso naman! Hello po, Maki Maldonado! Shout out po sa inyo! Ako po si Ivan. So, saan tayo ngayon? Ewan ko, nagugutom ako. Di ba ako makain? Sige, ako kumain na ako pero samahan kita. Anong oras na? Pagkatagalin mo, 3:40 na. 3:40 na. Gusto mo di ako mag-lunch na ganito? Sasamahan kita kahit saan. Tapos, nagpunta tayo sa kakaibang lugar. Kung hindi kaya dun sa St. Kilda ba? Kaya ba ba sa doon? Kilda, yun. Kahit saan. Eh, kala ko ba andun si Bibi Sara? Dito, ayun o, nandun. Ay, dito ba? Ay, dito siya nag-rally? Grabe, naging TV patrol naman tong vlog ko. Kaya walang traffic. Ay, dyan siya nag-rally? Kaya naglakad ako, nilakad ko punta dito. Ay, totoo. From your street. O sige, tara samahan kita. Guys, ngayon nagre-research kami kasi merong mga saradong tram ngayong June 22. So, sana naman abutan pa namin yung meron pang araw. Tama ba? Yan. Tama. Ganyan. O sige, let's go. Okay guys, time check. 3:45. Kasama natin si Chef Maki. I'm so excited. Pupunta kami sa pier. Yan, magsa-sunset tayo doon. Sana tama si Miko natin. Feeling ko tama. Kahit lokal ako rito, hindi ko masado. Oo. Guys, kahit lokal siya, mas madami pa ako nalibot. Di ba? Like literally, mas madami pa akong... Yung mga pinuntahan niya, di ko pa napuntahan. Seryoso? Kahit yung mga Phillip Island? And next month, Tito Harold, pupunta daw kayo dito. Shout out sa inyo. Ayan, si Maki, ayain nyo doon sa Phillip Island, Great Ocean Road, Puffing Billy, okay? Lahat yun. Okay yung Puffing Billy, kaya lang, may merong side na dapat mong upuan, kaya lang naunahan ako ng mga ibang turista. Ganun. Anong side dapat? Left dapat. Left. Right na lang yung available eh. So yun. So guys, nandito na ngayon tayo sa St. Kilda Pier. So, magkano yung pamasahe going here? Ano siya, one way, $5. $5. So, Then yung $5 na yon is 2 hours siya, 2 ganun? hours siya. Kahit saan, basta 2 hours. Oo. Tapos, tap in yung Mikey card. Then, kahit hindi na i-tap out. Kahit di ka mag-tap out, okay lang. Pero kung mag-tap out ka, okay lang din. Okay lang din. Okay lang both. So, if ever, pwedeng mag-tap out na kayo para sure. Pero okay lang daw kahit hindi. Okay? Let's go. Pumunta tayo doon hanggat meron pang araw. Pumunta tayo doon guys sa dulo. Tapos ganito pala dito sa Melbourne, no? Tignan nyo. Ayun yung beach side. Buti nakapunta tayo dito bago tayo umalis. Tapos, sa side na yan, doon ba Maki sa bandang dulo? Yung mismo mga penguin? Oo, siguro yun. Oo, sana may penguin ngayon. Kasi doon sa pinuntahan kong Phillip Island, gabi dumadating yung penguin, mga 5:30 part. Oo. Dito din mga 5:30. Shit, napakaaga pa. Dito may tubig na dito sa part na to. Ayan guys. Ayun na yung city. Kitang-kita from here, oh. Puro skyscrapers. Feeling ko dyan nagpupunta yung penguins. Pero grabe ang lalim, color blue na, oh. Mayroon pa mga lumot-lumot, eh. Pero wala akong nakikitang fish. May fish ba kayo guys nakikita? Kasi ako wala. Comment 1. Nag-comment ka ng 8, nakita ko. Nag-comment ka ng 8. Kasi guys, inaaya nila ako mag-Taiwan eh. Kaya ako nagpa-Taiwan na ganun eh. Pero gusto nila Taiwan at Japan. Ewan ko ba kung ano trip nila. Sabi mo, Sapporo or Taiwan, no? Hindi ako mag-Sapporo. Hindi pa ako nag-Sapporo. Sapporo na naman. Pangatlong beses na natin magsa-Sapporo. Tapos winter. Gusto ko mag-Sapporo sana ngayong July para sa lavender season kasi doon. Pero hindi, I mean ako muna. Pero alam mo naman kasi ako pupunta, di ba? O, wag mo sasabihin dito. Alam ko guys, hindi nyo alam. Ako alam ko. Alam na niya, sinabi ko sa kanya. Kaya lang, yun, kaya imumove ko na lang. Pero pwede naman mag-Taiwan tayo or Japan. Pero sana Tokyo na lang. Pero okay lang Sapporo. Tokyo na naman. Maganda kasi Tokyo. Di ba? Ano ba guys? Comment nyo nga sa baba kung ano yung gusto nyo. Kung ano yung gusto nyo yung lugar. Osaka, Tokyo, or Sapporo. For friends. Kung ano yung i-suggest ko sa kanilang puntahan namin. Siyempre, ma-vlog ko yun. Ano yun? Okay guys, so ito yung menu nila dito. I mean, ice cream. So, $10 yung plain. Then, merong $11. $10 actually lahat. Tapos, meron silang hotdogs dito. Ayun yung hotdogs nila is $9. Then, parang itong signature shake. Dito na lang tayo kasi yun ang gusto ko. Ito mas mura. Large na milkshake is $10. Chocolate, caramel, mag-vanilla na lang tayo. Okay? Order tayo. $10 na milkshake. Ano ba yung tinitingnan nila dito? Wala naman. Wala naman. Ano yung mga tinitingnan nila dito? Nag-aabang sila ng penguin. Parang wala ako nakikita mga penguin. Tingnan nyo guys, gano'ng kadaming mga tao dito. Sa St. Kilda Pier. Diba? Mga nakatingin sila sa baba. Pero sabi ko kay Maki, kasi diba na nagpunta tayo Phillip Island, parang 5:40, 5:30 dumating. Eh, anong oras pa lang? Eh, itong kasama ko, gustong-gusto na mag-China. Uy, hindi pa. Gutom na siya ulit. Okay guys, tignan nyo. Yung langit dito sa St. Kilda Pier. Kahel na langit siya.
Hindi siya nabibigyan ng justice ng camera, pero ayan, no. Maganda dito mag-sunset if ever. Parang ilang minuto yung biyahe natin? Parang mga mga 20 minutes ba? Ganun katagal? 15 to 20 na. Mabilis lang. Pwede kayo dito mag-day trip o kung hindi, kapag katapos na yung ginagawa niya sa CBD area, pumunta kayo dito. Tapos after nito, pumunta kami sa Chinatown. Di pa natin napupunta yung Chinatown. Kasi ito na yung last full day natin dito sa Melbourne. Kakain tayo doon ng... Guys, nag-debate kami kung Chinese or Korean. Kasi puro Asian resto nga dito. Talagang puro Asian dito, no? Oo nga, Sinasabi ko na din sa kanila pa ulit. Feeling ko nga nasasawa na kayo eh. Puro ganun. Pero mas nangingibabaw, mas yung mas dominante sa CBD yung mga Thai resto. Oo. Ang daming Thai resto. At saka yung mga Thai dito masarap talaga. Sarap ba talaga? Ba, hindi mo nasarapan? Nasarapan ko siya, pero iba kasi talaga yung sa Thailand. Ay, hindi ka Thailand? Totoo. Pero iba yung lasa kasi sa Thailand. Dito kasi, may ano na siya, Australian fusion na kasama. Yung pinakita ko sa inyo guys, yung Soy 38, saka yung ano isa? Doody. Mas type ko yung Doody. Ah, talaga? Mas type ko yung Doody. Mas type ko talaga yung Soy. Oo. Soy 38, masarap siya parehas, kaya lang, baka dahil kasi maanghang yung mga nakain ko, kaya hindi ko siya super Kasi guys, yung tolerance natin sa spiciness, diba? Medyo, alam niyo na, mababaw, ganun. Bye-bye, St. Kilda Pier. Babalikan kita soon. Maganda guys na place to for sunset. Balikan niyo siya. Ayan, alis na kami. Punta na kami sa Melbourne Skydeck. Dito guys, if ever, kung gusto niyo dito sa St. Kilda, may hotel, Hotel Esplanade. So if ever, pwede kayo magstay dyan ng overnight. Kung gusto niyo makita to. And then, meron din tong St. Kilda Spa Bath. Spa Bath? Wow! Mali pala guys, medyo malabo na talaga yung mata ko, kailangan ko na mag-LASIK. Sea-bats pala yan. So correction, ayoko magkaroon ng fake news sa vlog. Next up guys, we're here sa Melbourne Skydeck. Magkano ba dito? $39. Ilalagay conversion dyan. So grabe guys, for the deck. Okay, let's go. Umakyat tayo. Tignan nyo, so dito tayo papasok and ang closing pa naman ito is around 8 o'clock, no? Ayan. Melbourne Skydeck. Let's enter. Kaya lang alam niyo, hindi siya yung ganun kaingay. Hindi siya yung ganun kadaming tao, no? Hindi kumpara sa mga ibang Skydeck na sa ibang bansa. Guys, meron siya sa Klook pero hindi kasi kami nakapag-book. Kasi akala ko di ko na siya mapupuntahan. So ang presyo niya sa Klook guys is 1,331. So if ever kung gusto niyo magpunta dito, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Ay, may promo sila, buy one get one, weekday wonders. Tignan nyo, general admission. Ayan, ang presyo. 39.60. Diba? Let's go! Grabe, naka-on na naman yung heater nila. Naiinitan na ako. Alam mo naman, mahilig ako sa malamig. Tapos naka-on ang heater. Tingnan nyo guys. So guys, ayan, tignan nyo. Ito yung ticket namin. So, magkano? Nakalimutan ko. Magkano siya in total? 80.35 in total. Kasama yung sa surcharge sa credit card. For 2 yan. So, ito na yung ticket. Let's go up. Yeah, para sila nasa itlog guys. Oh. Kaya lang wala tayong ganyang biniling entry access. Manifesting, Empire State Building, Oriental Pearl Tower. Dito nakapunta na tayo. Sa Taipei 101. Okay, we're here na guys. Grabe. Ang liwanag oh. Mga city lights. Ano na? Crown Hotel. Crown Hotel? Ay, hindi ko naman alam paano itutukoy mo na yan. Dito ba yung CBD sa part na to? Oo, ito. Hindi ko ma-identify eh. So dito yung hotel area natin? Aiko pala? Sa kabila yun. Sa kabila? Dami, liwanag. Alam mo ba, nasa airplane ako puntang New York, gabi yun. Nakita ko yung Times Square. Sobrang liwanag. Sobrang liwanag. As in, sobrang liwanag. Hindi ko pa napupuntahan yung Times Square. Yeah. Manifesting 2026 New York. 2026 din na kaya ngayon 2025. Full ano na. Fully booked. Meron din dito mga merchandise. If you guys want, meron din dito bilihan na ice cream. Yung Magnum, $5.6. Dito? Southern Cross Station. Dito. So, dito nga. Tinan mo. Check meron guys ditong binocular. So dito yung Southern Cross Station. Meron mga silipan guys dito na nakalagay kung saan. So ito ano naman to? Marvel Stadium. Alam mo, hindi ko alam yung Marvel Stadium nung una, nung first day kong pagdating dito. Yung Marvel pala talaga siya. Yung sulat. Marvel pala talaga. Dito maganda. Ay, lahat ng lahat ng train line nandito oh. Flinders yan. Flinders, no? Oo. Ayun na kay Flinders. Yan yung CBD. This one. Rectangle. So dito tayo guys sa side na to. Ayan. Ito, yun. Doon.
Guys, so tignan nyo, andito pala yung Australia's highest post box. Wala lang, pinakita ko lang sa inyo. Wow, nakababa na kami guys. Ito na naman tayo sa Budolan section. Uy, magkano yung mga magnets here? $15? Ang mahal. Pero mura na yan dito, no? Tapos ito mga coffee cup, $25. Ay, ano? Nakita ko sa vlog lang logo. Lego. Namali lang yan guys kasi ang dami niyang nilutong pagkain ngayon. Gagaling lang niya sa work. Ayan. Tito Harold. Ano po gusto po niya magpunta uli ng New York? Kaya lang hatian niyo daw siya ng ano. Hatian niyo daw siya sa pamasahe sa USA. Sabay daw kami sa May 2026. Ayan, na-reveal pa tuloy sa mga viewers ko na may plano tayong dalawa mag-New York. Ay, Diyos ko, ma-expect sila dyan. So, ayun po. Message niyo po siya pag napanood niyo yung part na po. Look at it, guys. Nandito ngayon tayo sa gilid ng Yarra River. Mali, naglalakad tayo. Dadaan tayo sa ilalim ng Flinders Street Station. Papunta sa... Saan tayo pupunta ngayon? Chinatown. Tapos, dadaan muna kami sa JB Hi-Fi. Kasi guys, nainggit siya. Kakabili ko lang kasi ng AirPods. Susunod niya na bumili. Oo. Kasi plano ko talaga guys bumili ng AirPods. Kasi next month, may biyahe ko papuntang Hong Kong. Then, gusto ko din ako bibili sana kasi mura yung gadgets. Kaya lang dito kasi naka-sale. Like, magkano mo nabili in peso yung iyo? O yung 180 AirPods for 189 nasa 7K. Oh, diba guys? Ang mura like literally. Diba? Like literally. Ayan, andito na ngayon tayo sa underpass ng Flinders Street Station. First time ko nakadaan dito kasi masyado kong tinitake advantage yung free tram zone area. So, punod doon ako sumasakay. Kasi, tuwa talaga ako kasi libre. Kasi guys, sinasabi ko kay Maki, aside from dito sa Melbourne, is Luxembourg din yung isa pang alam ko lang na merong free. Kung meron pa kayong alam na free transportation na lugar na may ganong klase services, i-comment nyo sa baba. Pero ako, ito lang sa ngayon. Kaya, I'm so happy. Sana magkaroon din ng ganito sa Philippines. Soon. Grabe, naglalakad lang kami dito. Meron dito guys on. May on na shoes. Like literally. Kaya lang it's closed. It's closed. Grabe. Hindi kasama sa mga na siyasat ko tong ano. Itong on. Hala. Oh guys, hindi ko na-research talaga tong on na to. Pero okay lang din, at least di ako gumastos. Pero may on po dito sa Emporium sa Melbourne. Pagbukas yan, bibili tayo. Sarado. Oh, edi hindi. Wait lang. Uy, papasukin niyo po kami. Bibili kami ng 5 sapatos. Sarado na. Sayang guys. Bala ko pa naman bumili ng 5. Oo, wala sarado. Okay, we're now here sa Chinatown, Melbourne. Miss Angelica, ayan yung boiling crab. Shout out sa'yo sa ating avid viewer. Yan. Pinapupunta ako dyan ng isa kong viewer. Pero hindi kasi ako nagka-crab, diba? So sa mga mahilig po sa boiling crab, dito siya located sa Chinatown area. Nakahanap na po tayo ng kakainin natin, Shanghai Street. So, Xiaolongbao and dumpling. Yan. So, ano yung sinabi? 10%, no? 10% daw may surcharge. 10%. Kasi weekend. Kasi guys, dito sa dito sa Australia, kapag ka weekend, mas malaki yung bayad. May 10% dito na additional. Kasi, sabi ni Maki, since nag-work siya dito, kapag ka weekend, mas malaki yung bayad sa inyo. So, taas yung rate. Mas mataas yung rate, na? Kaya guys, nung pinag-absent niya ako, sabi ko, ayoko, di pwede. Kasi, Sunday ngayon, yun pala ang reason. So, masarap pala magtrabaho dito sa Australia pagka Sabado at Linggo, guys. Guys, tingnan nyo yung order namin. Dumating na. So, ano to? Ito, beef noodle soup. Beef noodle soup, Xiaolongbao. Saka mayroon pa tayong order ng isang... Wonton. What? Pork, mushroom, and prawn. Guys, tingnan nyo. Paano namin mauubos yan? Napakadami. Like, literally. Ito pa isa. Sabi ko, gusto ko ng sabaw. Grabe naman yung sabaw naman na to. Overrated. Sabi niya kasi gusto niya may sabaw. Kaya nyo in-order. Ang dami. Ano to? Australian serving. Hindi siya Filipino serving. Ayan. Sige, kain na tayo. Okay. Ay, masarap siya. Hindi siya matabang. Ito yung gusto ko. Nirequest ko talaga kay Maki na so may sabaw-sabaw kami kasi puro dry na guys yung kinakain natin recently. Puro mga fried chicken, puro mga burger, ganun. Maiba naman. Ang sarap dito kaya pala pinipilahan, no? Shanghai Street. Nice. Ito naman guys yung ating tikman. Oo. Bubuksan siya, di ba? Parang ganun sa ano eh. Yung typhoon.
ng sauce. Okay lang muna yung plain muna. Bubutasin ko lang muna siya. Alam niyo naman ako, hirap ako sa chopstick minsan. Sarap! Sarap! Sarap siya. Sarap din yung xiaolongbao. Though between xiaolongbao saka ito, mas gusto ko to. Mas gusto ko to. So, andito ako ngayon sa condo ni Maki. And, gusto ko share sa inyo na yung view dito, makikita yung Parliament. Though, syempre, hindi ko nasasabihin yung exact location kung saan yung building na to. Pero, ayan, no, tingnan nyo. Kitang-kita yung Parliament. Tapos, tuwing kailan, may mga nagra-rally dyan, ganun. Sunday talaga schedule ng rally nila? Ewan ko din eh, pero usually Sunday. Sunday? Yan. Tapos, ang ganda nito, it's giving. Alam mo yung... Parang swimming pool ba yun? Oo. Feel ko na state Hotel? naman yung Little Gordon, yung merong aso na cafe. Yan yun. Hindi ko alam. Tapos may bamboo house. Something, nabasa ko lang. Ang ganda naman, ang peaceful nito. Hotel ba itong Regis? Mukhang mahal. So, ay, hindi ko kaya. Hindi ko afford yung mga yan. Pang ano lang ako, IBIS budget. Next punta ko dito, maghahanap ako ng budget na malapit sa'yo. Baka mahulog yung camera mo. Hindi yan mahulog. Ako yung naaano. Pinakita ko lang sa inyo para makita nyo. Kasi hindi natin napuntahan yung Parliament. Pero at least, from afar, nakita natin. So guys, naglalakad na po tayo ngayon at pupunta tayo sa pinagtatrabahuhan ni Maki. Brunetti yung pangalan niya. Kaya if ever kung meron mga taga Melbourne na nakatira dyan na viewers natin, pwede niyo siyang puntahan. Ayan, puntahan niyo siya. At maglakad-lakad tayo. Let's go. Actually, medyo merong mga tram kayong sasakyan papunta here. Pero okay lang din naman. Tapos dito, medyo maraming bars, ganyan. So, Italian restaurant. Yung iyan, no? So, ayan. Puntahan natin, guys. Italian restaurants. Wow. So, marunong ka palang gumawa ng pasta. Ng pizza. Marunong ka niyan. Pizza. Ito yung tinatawag ng Little Italy. Little Italy. Buti nakapunta tayo sa Little Italy. So guys, napansin nyo kanina pa tayo nagwa-vlog. Feeling ko talaga umabot na yung paglalakad natin hanggang Queenstown guys sa New Zealand. Ganon kalayo na yung mga nilakad natin ngayon. Feeling ko naka 50,000 steps na ako for today. Ikaw ba nakailang ka na ngayon? 17. Including work. Ako 30 ata. Dito guys siya nagtatrabaho. Brunetti Classico. Sinearch ko to actually sa Instagram. Oh my god, ang social naman dito. Ayan. Grabe, ang social naman dito. So, ikaw nagbe-bake niyan? Grabe. Magkano? 6 portion guys, $46. 10 portion, $69. Wait lang, kailangan sabihin yung presyo sa kanila. Baka gusto nila magpunta dito. Ayan o. To cookies and cream cheesecake. Magkano to? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Gusto, ikaw nag-work dito, di mo alam. 6 portion, $43. Tignan nyo, puro pastries, like literally. And lahat mukhang masarap Kaya pala sinasabi niya na may dessert. Oh my God, Dubai chocolate pistachio! Mahilig. OA talaga ako. Alam ng mga viewers natin yan. Mahilig ako doon. Guys, pistachio. Mahilig ako dyan Kaya lang ba? $27. Baka may discount ka dito. Yung 27 nagiging $10. Hindi ba ganun? Kala ko maganon Ito guys, yung ating food. So, si Maki mayroon siyang cheesecake. Tapos, mayroon tayong tiramisu. Grabe, hindi ko alam na sa ganito nagtatrabaho si Maki. Ngayon ko lang actually nalaman. Ang social, like literally. Meron tayong pa employee benefits. Grabe, ang layo ng pinagtatrabahuhan mo sa CBD Pero malapit lang siya pero hindi yung free tram zone. Hindi siya free tram zone. Oo. Kaya guys, if ever kung gusto niyo po siyang makita dito, pumunta kayo sa Brunetti. Anong branch to? Classico. Brunetti Classico. Classico yung branch? Ay, hindi. Brunetti Classico. Ligon. Basta yun. Ilalagay ko na lang yung link sa ibaba ng Google Maps para pagka pupunta kayo dito, kung meron kayo extra time, dito kayo mag-dessert. And, tinignan ko sa Google Maps, parang 4,000 plus or 7,000, I forgot, yung reviews nito. Guys, masarap tong cheesecake. And also this tiramisu. Pero between the two, parang mas gusto ko tong cheesecake. Mas masarap yung cheesecake. Pero ito masarap. And nalalasahan ko ng onti alcohol. Kasi tiramisu. Tikman natin tong mango juice. Ay, puro. Masarap. Puro siya. Hindi siya yung lasang tang. Gets mo yun? Finally, ito po, patapos na po ang ating vlog. And now, gusto ko lang sabihin sa inyo na super dami natin nagawa ngayon. Medyo siksik tong vlog na to. Like, ang daming nangyari, like literally. So, abangan nyo po bukas. Dahil bukas na po ang ating day kung saan lilipat tayo from Melbourne going to Sydney. So, yan. Thank you guys so much. If ever kung meron kayong tanong, i-drop nyo lang din sa baba. Kung meron kayong request, i-drop nyo lang din siya sa baba. At yan, again, this is Ivan Divisman. Follow nyo ako sa aking social media channels. Lalagay ko din sa screen. Again, Ivan Divisman po. So, yun lang. Thanks!